So, posible nga bang magkaayos ang mag-asawa after ng cheating nang hindi sinasabi or inaamin lahat ng kalokohan na ginawa? So, sagutin natin yung tanong mo. Posible nga bang magkaayos ba? Bago natin sagutin yan, maganda siguro tanongin muna natin kung ano ba yung nasira. Ang nasisira kapag may cheating issue is yung tiwala. So, imagine ganito. Sa 100 sinabi ng isang tao, dahil may tiwala sa kanya, paniniwalaan mo, di ba? Ngayon, kapag nahuli mo siyang nagsinungaling doon, alin doon sa 100 na sinabi niya ang magiging totoo or kasinungalingan para sa'yo? Ang sagot is lahat yon. Pagdududahan mo na. Hindi mo na alam kung ano yung totoo, hindi mo na rin alam kung ano yung kasinungalingan lang. So, ganun din yan sa cheating issue. So, kung gusto talagang maayos ng partner mo yung relasyon nyo, kung gusto niyang bumawi, ang una niyang gagawin dyan is tanggapin niya yung consequence, yung responsibility. Mag-take siya ng accountability dun sa ginawa niya. Hindi lang yan dahil nag-sorry siya, nagsabi siya na magbabago ako, okay na. No. Taking responsibility is knowing that you break something na hindi madaling i-build up. Halimbawa, ako yung nagloko. Dahil sinira ko yung tiwala ko, kung talagang mahal kita at willing kong ayusin yung pamilya natin na binuo, I have to work to earn your trust again. So, ibig sabihin, dapat alam mo yung totoo. Parang baraha. Parang yung buong baraha, ilalatag ko, tapos lahat yan bubuksan ko para hindi ka manghula, para hindi ka magduda. Ibig sabihin, kahit gaano pa kasakit, kahit alam kong masasaktan ka sa detalyeng sasabihin ko, kahit alam kong ikakadurog mo, kapag gusto mong malaman, maririnig mo yung totoo mula sa bibig ko. Ganon. Wala akong itatago. Kung gusto ko maayos ulit kung yun yung magpapalaya sa'yo. And then, I let you decide kung after everything na ginawa ko, inamin ko lahat sa'yo, every detail na gusto mong malaman, I let you decide kung bibigyan mo ako ng tsansang i-earn ulit yung trust mo. Ngayon, sabihin natin inamin ko lahat sa'yo. Binuksan ko lahat ng baraha. Lahat ng detalye sinabi ko sa'yo. At some point, pagdududahan mo pa rin ako. Kasi nga, duda ka eh. So, paano kung i-gain yung trust mo? Usually, pagka may cheating issue, mapaparanoid tayo kung pag nawala sila sa paningin natin, kung anong ginagawa nila kapag wala tayo. So, para mag-gain ko ulit yung trust mo, para pagkatiwalaan mo ulit ako, there has to be a change. So, kailangan may magbago. Kailangan meron akong baguhin. Kung yun dati, uuwi lang ako, malalaman mo pag pauwi na ako. Ngayon, if every minute kailangan ko mag-update sa'yo, I will do it. Kung every 5 minutes, every 10 minutes, kailangan ko mag-picture, ito yung kasama ko, I will do it. If kailangan ko maglagay ng CCTV pag lumawala ako ng madaling araw, para hindi ka maparanoid kung saan ako pumupunta, kung may kausap ako sa CR, kung may mawawala, I will have to put CCTV para pagising mo, ando dun yung CCTV, makikita mo ako, nagbubuting-ting lang ako dun sa garahe. Or kapag number 1 is yung ibibigay ko sa iyo yung phone ko, hindi na ako maglalak. Lahat ng password ko, lahat ng account ko, sa'yo na. That's me re-earning your trust. So, hindi lahat na nagloloko willing gawin to. Madaling sabihin na magbabago ako, madaling sabihin na sorry, hindi ko na uulitin. But the work to earn that trust again, na madaling sirain, napakahirap buuin. So, kung hindi ako willing gawin yon, kung hindi mo makikita sa effort ko yon, na ito lahat ng account ko, every time pag aalis ako, ito, hindi ako pupunta ng banyo na dala-dala ko yung phone ko kasi baka isipin mo, may kausap ako. Lahat ng anything na pagdududahan mo, ibibigay ko sa'yo. I will give you everything that you want just to earn your trust again. Pero kung hindi ako willing gawin yon, I'm sorry. Relationship will be toxic. More and more na magsisiraan kayo. But, in exchange, okay, kung nakita mo naman, kung pinapakita niya naman na binibigay niya lahat ng detalye, ginagawa niya yung part niya para buuin ulit yung tiwala mo, okay lang magduda ka from 1 time, 2 time, ganyan. Ay, ano nang ginagawa mo? Ay, ito, ganyan. Pero,
Once na binigyan mo siya ng chansang ayusin ulit yung tiwala mo or ibalik yung tiwala mo sa kanya, you have to do your part as well. Hindi mo pwedeng ibalik lahat ng ginawa niya, pabalik, paulit-ulitin. Like, sabihin natin 6 months consistency, mag-i-start ka na mag-notice na in the 6 months, 6 months consistent effort, makikita mo, masisimulan mo nang ma-notice na, okay, I think ginagawa niya lahat ng effort para ibalik yung tiwala ko. I think it's fair enough na wag mo na rin siyang, kasi minsan anong nangyayari is parang tinutulak na natin palayo yung tao dahil sa sobrang sakit. And sa side ko, kung ako'y nagloko, mahal kita, like, iintindihin kita kasi nasaktan kita eh. Iintindihin ko yung galit mo, yung anger mo, yung pagiging paranoid mo, yung puro duda mo. But at some point, kung pinakita ko naman lahat, kung binibigay ko naman lahat ng effort, makikita mo naman yung mga changes sa behavior ko. Hindi na ako nagiinom, hindi na ako kumakausap ng sino-sino, hindi na ako nanonood ng mga reels ng mga babae. Yung ganon, like every minute nag-update ako sa iyo, hindi na ako umiinom, hindi na ako sumasama. And anything na paranoid ka, hindi ko na ginagawa. I think it's fair enough na don't push him away dahil nasaktan ka. Yes, nasaktan ka and bumabawi siya. And if you really want your family to work, your relationship to work, there has to be work on both sides. Although napakalaki ng effort niya, kasi malaki din naman yung sinira niya, sa side mo, appreciation will really help a lot sa ginagawa niya. Like, at some point, alam mo yun, yung parang 1 taon na siyang ginagawa niya yung ganun, start to appreciate. Ikaw naman yung maglambing sa kanya instead of him na lagi na lang sinusuyo ka. Ikaw naman yung maglambing sa kanya. Ikaw naman yung humalik sa kanya. Ikaw naman yung yumakap sa kanya. It's a long process. And mahirap, extremely difficult to do that. But if pamilya mo yung nakataya, it's worth it.